Muli namang ipinakita ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang kanilang matibay at hindi natitinag na suporta sa kanya sa isinagawang Mass and Motorcade for Truth, Freedom and Justice sa Davao City kamakailan na dinaluhan ng mga kalahok na nanggaling pa sa malalayong lugar. Ang detalye ng balita mula kay Christine Lebico. It is enshrined in the Constitution of the Republic of the Philippines kanang gitawag na free speech. No one should abridge the freedom of speech. This is the bedrock of democracy, kanang gitawag na free speech. Binigyang diin ng mga taga-suporta ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang kahalagahan ng malayang pagpapahayag ng kanilang saloobin bilang mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Kami mga ordinary citizen, hindi kami dapat na pagbawalan sa kung ano yung dapat naming sasabihin. Diba? Kasi tayo ay nasa Republika ng Pilipinas. So, karapatan namin na sabihin yung aming gustong sabihin dahil ito yung nararapat, dahil demokrasya tayo. So dapat, kung ano yung dapat nating sabihin, sabihin natin. Hindi tayo pwedeng matakot at hindi tayo pwedeng takutin. Sa isinagawang Mass and Motorcade for Truth, Freedom and Justice, muling nagtipon ang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte sa Roxas Freedom Park, Davao City nitong Sabado, Pebrero 22 upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa impeachment case laban sa kanya at ipakita ang patuloy nilang matibay na suporta. Sinimulan ng mapayapang pagkilos sa pamamagitan ng isang misa sa Sacred Heart of Jesus Parish, Obrero, Davao City na sinundan ng motorcade na umarangkada mula ni Casio Torres Street, Obrero, patungo sa Roxas Freedom Park. So ngayong araw na to, nilalaunch din namin itong grupo namin, #Protect VP Sara Coalition. So 85 groups ang participants ngayon from different sectors nandito nakisali sa amin. Lahat kami dito, mga volunteers po kaming lahat. So nagsama-sama mula sa iba't ibang lugar. I'm one of the conveners from Davao del Norte. Yung iba naman from Davao del Sur, sa iba-ibang lugar sa Mindanao. Bangsamoro, Muslim Christians, Lumad, so nandito nagsama-sama kami ngayong araw na to. So, ang ilang taga-suporta ay naglakbay pa mula sa malalayong lugar ng Mindanao, kabilang ang grupong Gogemsa mula sa Governor Generoso, Davao Oriental. Nagdala kami ng pagkain, butin at saka kaldero kasi 5 hours po ang travel namin. Hindi lang naman ito lahat ng mga rally ni PRRD, andun po kami. Tacloban, kami yung hinarang ng pulis sa Tacloban, kami yun. Doon din kami sa Dumaguete. Ay, ito lang masasabi ko sa mga kritiko ng mga anti-Duterte, kung nagbabala kayo na wasakin nyo ang mga Duterte, andito po kami, hindi nyo po kaya. Kaya tigil-tigilan nyo kasi andito po kami. Sa nasabing pagtitipon, hindi mapigilan ang nag-aalab nilang damdamin. Isang senyales ng kanilang paghahangad ng katarungan sa gitna ng anilay kawalan ng hustisya para sa sambayan ng Pilipino at sa Vice Presidente. Nakita natin, we are robbed by justice. Ninakawan tayo ng sariling hustisya ng ating gobyerno sa kasalukuyan. You will ask me why? Did this government listen the cry of the people? Nilinglang tayo. Alam mo, ang Executive Department at saka ang House of Congress dapat iba ang kanilang tungkulin. Pero ngayon, anong nakita natin? Nagkaisa sila para pabagsakin si Sara Duterte. Gayunpaman, malinaw rin ang kanilang paniniwala na hindi magtatagumpay ang impeachment case laban kay VP Sara. Walay klaro ilang impeachment kay bisag unsa nilang ilang buhaton, bisag unsa nilang ilahang idaot sa mga Duterte para lang yun nga sila ang pero wala kay sugad sa pagka-presidente ni Tatay Digong. Peaceful ang Pilipinas, ang mga OFW
okay kayo ilahang kahimtang dito panahon ni Tatay Digong o kani karong kay Inday Sara mo nang ilang gipangitaan o paagi nga ma-impeach siya para dili siya makadagan karong 2028. Ilang gi paning kamutan gyud og daot pero bisag unsaon og daot solid Duterte gyud mi bisag unsaon. Nakita namo nga dunay mga loopholes sa ilang mga pagkuan sa duso sa impeachment. So 100% ang gyapon nga ma-dismiss kining impeachment nga gipasakan nila kang BP Sara, no? Gumikan kadaghan mga kuan, daghan mga technicalities. Samantala, hindi man personal na nakapagpahayag ng suporta, nagpaabot pa rin ng mensahe ng pakikiisa sa sigaw ng taong bayan si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa pamamagitan ng kanyang representante. No to impeachment gyud si Pastor Apollo C. Quiboloy. We love Inday Sara. Kabaluman ang tibuok na Bawenyos, ana. Nga nagasuporta ang tibuok kay OJC kay Inday Sara o sa to ang former President Rodrigo Duterte. They are more than friends. Railroaded, sumala kay Pastor Apollo C. Quiboloy ang impeachment case. Ginamadali nila, wala kinining agi og proseso, tamang procedures sa impeachment rules. O sila mismo sa Congress wala nagtuman, wala ning sunod sa ilahang mga balaod. Umaw ka na ang gi-highlight ni Attorney Torion, dili man siya makaabot karon. Apan mao ka na ang petisyon nga gi-file ni Attorney Torion, no, tungod kay kining tanan wala miagi og tamang proseso. Ikaduha, it's not validated. Dili siya validated because it did not course through the Committee on Justice and it did not pass through the protocols of the rules of Congress. That's why imposible nga dili na siya basura sa Supreme Court. Mabasura gyud siya. Kabilang sa mga nakiisa sa naturang aktibidad ang tumatakbong congressman sa Lone District ng Davao del Sur, June Blanco, former Maranao Deputy Randy Osman at dating Minda Secretary Mabel Acosta. Nag-alay din ng awitin ang kilalang musikero sa buong Mindanao na si Popong Landero, kasama ang Musicians and Artists for Duterte bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang inyong citizen correspondent Christine Lebico nag-uulat, SMNI News.